Isipin mo pamilya mo lang nakinabang matapos mong gawing parkingan ng kalsada. Tapos buong street ang umiwas para sa kotse mong nakaharang. Hello mga stories! Welcome back sa isa naman random reaction dito sa ating channel mga stories. O pala si Mikey, no? Ngayon, diretso tayo, no? Usapang ginagawang parkingan itong kalsada na yung no garage, no car policy, no? Ito galing ito sa yung Facebook page ni Kaalaman. So, basahin natin dito, no? Nakalagay no garage, no car policy. No? Ito yun. Papakita ko sa inyo. Ito. So, ito yun. So, ayan natin, ha. Ayan. Nakita nyo. Ayan. So, sabi niya dito, ito kasi yung niya, no garage, no car policy. So, in this description, sabi niya dito, no, isipin mo pamilya mo lang nakinabang matapos mong gawing parkingan ng kalsada. Tapos, buong street ang umiwas para sa kotse mong nakaharang. Ipinasa mo sa iba ang obligasyon na hanapan ng parkingan yung kotse mo. Yan ang ikinaiinis na marami matapos na maging talamak ang gawing parkingan ang mga kalye. Yung mga subdivision na ang ganda tignan pag walang nakaharang na kotse ay unting naging squammy. Okay, hindi ko pwedeng sabihin yan. Naging squammy area, no, dahil sa kipot ng daan. Pag sinita mo sila ay ikaw pa ang magiging masama. Marami tuloy ang namimumungkahi sa mga bangkong nag-CCI na bago mag-approve ang auto loan ay siguraduhin may parkingan. Ikaw, pabor ka ba sa panukalang no garage, no car policy? Okay. So, yun yung kanyang yung sa video, So, ayusin natin. Mga stories yung... So, ayusin natin. Yan. So, yan yung dito. Okay. Ito yung masasabi ko din dito, no? Okay. So, okay. Kung wala kang parking, huwag ka na magkotse. Period. Kasi, kung ginagawang nung iba, ganito pamilya lang nila nakikinabang. Comfy. May sasakyan. May status. Okay. Sige. Pero kung kung yung buong kalsada, buong street, sila ang nag-a-adjust, no? Sila yung napeperwisyo. Sila yung nadidisgrasya. At, totoo yung sinasabi ako din sa post, no? Yung mga, yung mga subdivision na maayos, na tingnan na pag maluwag ang daan, no? Diyan, pinunoy. Diyan, mukha na silang magulo hindi na walkable hindi na safe hindi na siya safe. Kaya hindi na dissenting community, hindi na dissenting community, okay? So, kaya, tapos yung pinaka nakakainis dito, mga stories, yung pag sinita mo, ikaw pa yung masama, di ba? Tapos baliktad mag-isip. Kapag nag-call out ka na ng mali, hindi ikaw yung kontrabida yung abuso ang problema dito Ngayon, doon ako sa sa no garage no garage no car policy dito. Well, pabor ako doon, okay? Kasi basic responsibility yan Okay? Hindi luho yung parking requirement yan kung mag-own ka na ng sasakyan. Pero linawin natin, mga sorry linawin natin. Public road ang kalsada. Oo. Kaya nga dapat para sa lahat. Hindi personal garage, hindi extension ng bahay mo, at hindi storage ng property mo. Tungkol naman sa idea na bangko bago mag-approve ng auto loan dapat may parking, no? Well, may point naman kasi kung bangko ang gatekeeper niya, mababawasan yung bili muna, bahala na mentality. Pero hindi rin sapat yan yung walang enforcement sa kalsada. Kasi kahit may policy pa yan, kung walang towing, walang ticket, walang higpit, wala rin. Nonsense yung mangyayari dyan. Kaya dapat ang combo dito, mga stories, no garage, no car rule. Okay?
strict illegal parking enforcement, which is yung action, at yung real consequences, which is yung ticket, tow, at saka penalty. Okay. Ang sa akin dito, may iba ako saglit dito, no? Naalala ko rin noon nung 2008 pa noon, yung ata yun, yung may tito ako sa father side ko, no? Yung isang impisa ko nakakatanda. Ano yun bansagan ko na lang sa letter M, okay? Si Ate M na yan, okay? Sinabi niya sa akin, ito tinanong ako, bakit daw ako walang kotse? Ito, sagot ko talaga, diretso. Hindi mo ba alam ang no garage, no car policy? Ang tagal na yan, ha? Bakit? Kasi tinanong sa akin yan na bakit daw wala akong kotse, ganito, siyempre, wala akong garahe. Tapos, anong sagot sa akin? Di gumawa ka ng garahe. Common sense naman. Oh my God! Kaguguhan yan. Ha? Ito yung point ko dito, ito yung point ko dito, Ate M, Ang daling magbitaw ng gumawa ka, pero sa totoo lang, out of touch yung ganong post o yung ganitong sagot mo. Hindi lahat ng space, hindi lahat may lote, hindi lahat kayang magpagawa. At mas importante dito, hindi dapat bumili ng kotse na wala naman plan mo pala kalsada na pala ang pahala. Ito common sense talaga ito. Bago ka magkotse, dapat ready ka sa parking. Okay? Hindi yung after mo magperwisyo, doon ka pala mag-iisip. Diba? Kaya mga stories, ito final answer ko dito. Pabor ako sa no garage, no car policy niya. Kasi, ang hindi mo kayang sagutin yung parking niya, hindi mo pa kaya yung responsibilidad, yung pagiging car owner mo. Sa mga nagpapark sa kalsada na yan, na parang sarili nila, hindi ikaw lang yung nakitira dyan, hindi lang ikaw yung may karapatan sa daan. So, mga stories, yan yung aking sentimiento ko para dito, yan yung aking opinion dito. Okay? So, mga stories, kayo naman, ano masasabi dito? Pabor ka ba sa no garage, no car policy? O hindi? At bakit? Dapat ba bangko ang magre-require ng proof of parking ng bago auto loan o gobyerno lang dapat? So, comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto mo yung mga ganitang logical progress state report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa bottom, button sa baba. May Gcash, Gcash Maya sa aking sa pin comment ko para for PC upgrade ko be part of the membership plan, may mga price doon sa baba. So, yun lang mga stories. Thank you and have a great day, stories. Bye.